raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.
begin to raise your own hallelujah. I can't do it for you. There's a song written on your heart only you can sing. And when you sing, enemies flee. When you sing, prison walls come falling down. When you sing, heaven invades the earth. So just begin to lift up your hallelujah. Raise it like a banner. Raise it like a flag. Raise it in the middle of the storm. Let it rise. Let it rise. Like a symphony to the King. Everything to you, Jesus. We raise it all up. Sing a little louder. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa mga naririto ngayon at sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Welcome to Kabuyaw Bible Christian Church Facebook Live Sunday Worship. And we are going to start today's service by worshiping God through song. Sabi po sa Psalms 96, 1-3, Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. So we would like to invite you to stand by, watch, and sing with us as we worship our awesome God today. Let's pray. Yes, Father God, Lord Jesus, we worship you, Panginoon. We glorify you today, Panginoon. And we thank you, Father God, for this new day, Lord, that you have given us, Father. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa, Panginoon. At patuloy, Lord, na kinikilala namin, Lord, ang kadakilaan mo, Panginoon. And Lord God, today, we ask, Father, for your forgiveness, Panginoon. We ask, Father, Lord God, na patuloy mong linisin ang aming mga puso at isipan, Lord God, at ihanda mo kami, Lord God, sa pagharap sa inyo, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Lord, maraming salamat sa panibagong pagkakataon na binigay mo sa amin, sa aming mga pamilya, Lord God. Na muli, Panginoon, ay makanood kami, Lord God, ng live streaming, Panginoon, Lord God.
And Lord God, sa umagang ito, Panginoon, kami man po ay kumakanta dito, tumutugtog, Panginoon, nanonood, Lord God. We pray, Father, na maranasan namin, Lord God, maramdaman namin, Panginoon, yung kapangyarihan mo, yung pagkilos mo, Lord God, habang kami, Lord, ay nag-aawitan, O Diyos. And Lord, right now, Lord, we claim the victory, Panginoon, mula umpisa hanggang sa matapos, Panginoon. Alam ko, Lord, na sasamahan mo kami, Panginoon. Ano man, Lord, ang gawa ng kaaway sa buong araw na ito ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus, Lord God. Iniaalay namin, Lord God, ang buong araw na ito para sa inyo. Ang araw na ito ay para sa inyo lamang, Panginoon. Panginoon, and we are still blessed. We are still protected by your love, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, iniaalay po namin ang aming pag-aawitan sa inyo dahil ikaw ang tunay na Diyos na makapangyarihan at nag-iingat sa bawat isa. And Lord, right now, Lord God, hinihiling po namin ang patuloy mong pagsama, Lord God. At ikaw lang, Panginoon, ang maitaas sa aming pag-aawitan. Sa pangalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every nation bows before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bows before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God,
endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. We sing. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 We worship you, God. Every praise is to you only, Lord. Hallelujah. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise
Yes, hallelujah, Lord God. Patuloy, Panginoon, kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Tinataas ang aming mga tinig, Panginoon, upang mapupurihan ka sa araw na to, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pagpapala, pag-iingat nyo, Panginoon, sa kabila ng nararanasan ng mundong ito, Lord God. We are still blessed sa mga panahon na ito, Lord. Lord, patuloy naming ibinabalik lahat, Panginoon, ang pinakamataas na pagpurit, pagsamba sa inyong pangalan, Panginoong Jesus. You are the waymaker, the miracle worker, and the promise keeper. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming awitin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place, and I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, and I worship you, I worship you. You are here, turning lives
Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, you are Christ Jesus. Oh, Jesus.
Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat na nakaantabay po sa ating live streaming ng ating church service na handog po sa inyo ng Kabuyaw Bible Christian Church. Alam po ninyo, marahil ay mahigit 5 buwan na po tayong naka-quarantine, nakakaranas ng ganitong isolation na utos ng ating pamahalaan. Ngunit sa kabila po ng lahat ng iyon ay tayo po ay nananatiling malakas, positive at punong-puno po ng pag-asa dahil alam po natin na tayo ay mayroong alam na siyang magliligtas sa atin sa ating mga nananampalataya. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, bagamat maraming iba't ibang trahedya nangyari sa atin at sa labas ng bansa, tayo po ay dapat manatiling mag-focus sa ating pananampalataya, sa ating pakikipagrelasyon, sa ating Diyos na buhay. Maraming pong salamat. Tayo po ngayon ay dadako sa pangunang panalangin. Tayo po ay mananalangin muna. Aming Ama, Panginoon Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po lahat ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na kaloob mo po sa amin lahat. Sa oras po na ito, bagamat hindi po kami nakakapagkita-kita ng pisikal, ngunit sa tulong po na inyong makapangyarihan, dahil sa teknolohiyang ito, kami po ay naaabot, marami ang naaabot ng live streaming na ito. Aming Ama, salamat po sa inyong pamamatnubay sa amin. Salamat po sa inyong mga pagpapala na aming natatanggap sa umaga na pagkagising namin ay binigyan mo kami ng pag-asa at punong-puno po ng pagkakataon para sa aming lahat. Aming Ama, nadalangin ko po sa inyo, amin pong inilalapit sa inyo ang kasalukuyan nangyayari po sa aming bansa, maging po sa daigdig. Batid mo po ang pandemic na ito na aming nararanasan. Kami po ay lubos na nagtitiwala sa inyong makapangyarihan na kayo po lamang ang tanging makakapagligtas sa amin. Kayo po ang tanging makapagbibigay ng solusyon sa hinahanap po na vaccine na siyang ikagagaling po, na siyang ikalulutas po ng sakit na ito ng COVID-19. Aming Ama, dinudulog po namin sa inyo ang nararamdaman namin na pag-aagam-agam po ng aming pagkabahala sa nangyayaring ito. Tulungan mo po kaming maharap ang mga pagsubok na ito at gayon din po, ihanda mo rin po kami sa mga darating pang pagsubok sa aming buhay. Kayo po, aming Ama, ang tanging namin pag-asa. Wala na pong iba. Wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya kami pong lahat ay sa inyo dumudulog sa inyong makapangyarihang pangalan. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasala. Aming Ama, dinadalangin ko po sa inyo ang aming Pangulo, Pangulong Duterte. Bigyan mo po ang aming Pangulo ng karagdagang wisdom, karagdagang kalakasang pisikal upang maipagpatuloy po niya ang kanyang panunungkulan para sa nakakarami. Tulungan mo po ang aming Pangulo na makapagpasya ng nararapat sa panahong ito ng pandemic. Huwag mo pong hayaan na siya'y manghina at tuluyang maimpluwensyahan ng mga hindi magagandang gawa sa paligid. Aming Ama, tulungan mo rin po ang mga leader na halal ng aming bayan. Kasama po ang mga senador, ang mga congressman, kasama po ang mga governor, mayor, at maging po sa pinakamaliit na posisyon na halal ng bayan. Ito po ay mga
barangay officials, kasama po ang mga kagawad. Tulungan mo po ang aming mga leader sa pagpapatupad po ng mga alituntunin na nararapat para sa kapakinabangan po ng lahat. Aming Ama, inalalapit ko rin po sa inyo ang aming mga frontliners, aming mga bagong bayani sa panahong ito. Ito po ay ang mga doctors, mga nurses, mga health workers sa mga hospitals, maging po ang mga kasundaluhan at ang mga kapulisan. Ang aming po mga frontliners, Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo ang kanilang kapakanan para sa kanilang kaligtasan. Sila po ang aming mga frontliners na siyang gumaganap ng tungkulin na higit pa sa kanilang mga tungkulin. Sila po ang mga nasa kalsada at sila po yung mga nasa hospitals na patuloy po na nagbibigay ng tulong sa aming mga kababayan, sa mga nagkasakit ng virus na ito. Aming Ama, Panginoon Diyos, inilalapit ko rin po sa inyo ang mga kababayan namin na ngayon po ay nasa banig ng karamdaman. Sila man po ay apektado ng COVID-19, maging po ng iba pang mga sakit na dumapo sa kanilang mga katawan. Tulungan mo po ang aming mga kababayang ito. Bigyan mo po ng kalunasan ang mga matagal na po nilang hinihinging dasal para sa kagalingan ng kanilang katawang pisikal. Aming Ama, dinudulog ko rin po sa inyo ang mga leaders po ng aming mga simbahan, ang mga iba't ibang simbahan, ang mga kapastoran, ang mga kaparian. Panginoon Diyos, sila po ay patuloy mo rin pong pagpalain. Sila po ay patuloy mong ingatan at bigyan ng wisdom na maipagpatuloy na maipakalat ang iyong mabuting balita. Salamat po aming Ama sa umagang ito. Pinupuri ka namin at niluluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng makapangyarihang Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At muli, tayo na po naman ay sama-samang dudulog sa ating pong Panginoon sa isa pong pag-aaral ng kanyang mga salita. At we are now in a position wherein ito po ang tinatawag po natin na isa pong new normal para po sa ating lahat. At tayo pong lahat ay dapat pong masanay sa ganitong sitwasyon sapagkat tayo po bilang mga Kristiyano, we can adapt to all types of situation. So for this morning mga kapatid, tayo po naman ay dadako sa isa pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaral ay may pamagat pong The Lord's Return. Ito po ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. At tunay nga po na ang biyaya at grasya ng Panginoon ay napaka-abundant para po sa ating lahat. And therefore, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagbubulay-bulayan ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin at dumulog sa kanyang harapan. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay sama-samang dumudulog sa inyo at nagpapakumbaba. Kumikilala sa inyo, Panginoon, bilang aming tanging Panginoon tagapagligtas. Panginoon, sa umagang ito kami po ay muling mag-aaral ang iyong mga salita at dalayan namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang patuloy na makakasama namin. Kayo, Panginoon, ang hihipo sa puso ng bawat isa that we may come to understanding your word, Panginoon. Lord, allow us to understand your word. At, Panginoon, sa aming pong pag-aaral na ito, Panginoon, dalangin namin na ito ay titimong sa puso ng bawat isa. At ito, Panginoon, ay aming pong magaganap po namin ito in the near future, Panginoon. At Panginoon, amin din pong dalangin na sa pag-aaral po namin ito, there might be some confusion, there might be some disturbance coming from the outside. At dalangin po namin, Panginoon, na kay Panginoon ang magbibigay ng focus sa bawat isa na walang anumang disturbance ang po pwedeng maging sagabal sa aming pong pag-aaral na ito, Panginoon. Muli, maraming pong salamat, Panginoon, at kayo pong manguna sa aming pong gawain ito. At binabalik po namin sa inyo lahat ng paporit paggalang in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. Yes, mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay ang huling aklat po ng banal na kasulatan. Ito po yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. At ito po ang Revelation. Ang Revelation po. At ang ating pong pag-aaralan ay nasa
nasa Revelation of Jesus Christ. This is the last book of the New Testament. At tingnan po natin, bago po tayo magpatuloy, ay ano ba ang ibig sabihin po ng revelation? Ano? Ang revelation po, ayon po sa Greek, ito po ay apocalypsis. Ang ibig po sabihin nito ay uncovering, unveiling, or disclosure. Ibig po sabihin, meron pong nakatago at sa isang tabi at ito po ay ilalabas. Uncovering, unveiling, or disclosure. Yung mga nakatago po ay lalabas po. Then, in the New Testament, ang tinutukoy po rito, this word describes the unveiling of spiritual truth. Spiritual truth. Christ's incarnation and His glorious appearing at His second coming. Ito po ang tinutukoy po dito sa New Testament. Now, in all its uses, revelation refers to something or someone. Once hidden, becomes visible. Once hidden, nakatago, at ngayon, ito ngayon ay visible. What this book reveals or unveils is Jesus Christ in glory that the rest of the Scripture merely alluded to become clearly visible through revelation about Jesus Christ. And finally, ito pong revelation ito, give warning and hope to all believers. Now, sino po ang mayakda po nito? Ang mayakda po nito mga kapatid ay walang iba kundi si John. At ito nga po ay sinulat niya while he was in Patmos in AD 95. Now, what is this book all about? Ano ba ang nilalaman po ng aklat pong ito in general? Now, ang tinutukoy po rito sa isa pong komentary, Revelation is a book of hope. Ito po ang libro po ng pag-asa. John the beloved apostle, an eyewitness of Jesus, proclaimed that the victorious Lord would, sinasabi po return to vindicate the righteous and judge the wicked. Look at that mga kapatid. Surely return to vindicate the righteous and judge the wicked. So yung righteous will be vindicated at ang mga wicked will be judged. Ang Revelation din po is also book of warning. So hindi po lamang ito book of hope, kundi book of warning. At sinatukoy po rito, the things were not as they should have been in churches. So Christ called the members to commit themselves into righteousness. Tinatawagan po ang lahat po ng mga members po ng mga churches to commit themselves into righteousness, to stick to what is righteous. So yun po ang kabuuan po ng ating pong pag-aralan ngayon tungkol po sa return of Jesus Christ. Now, ating pong nahibay po itong pong portion pong ito at meron po tayong apat na main points tungkol po rito sa ating pong pag-aaral. Una, sa ating pong pag-aaral na ang pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Una, Jesus Christ promises to come back. So, Jesus Christ promises to come back. Nangako po ang ating pong Panginoong Hesus na siya nga po ay magbabalik. Ano? At ito nga po ang tinutukoy po doon sa Revelations 22 verse 12. At ang sabi po rito, and behold, I come quickly. So tingnan po natin, ano po ang tinutukoy po rito? Now, Revelations 22, 12 to 13. Ang sabi po rito, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. So darating ating pong Panginoon, and He carries with Him the reward that is due to all of us. At according to what we have done, according to what He has done. Sa ating pong lahat ay meron pong kaukulang reward at kung anong para sa iyo, yung po ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay yung sa iyong mga nagawa. Now, Jesus Christ coming will occur so quickly, napakabilis po, that men will not have time to change their character. Wala na pong panahon para magbago ka pa pagdating po ng ating pong Panginoon because it will be so quick. Napakabilis po. Kaya nga po, ang sabi po doon sa Revelations 22:11, therefore, is a solemn warning that decision determines character, and character determines destiny. Now, suffering believers might ask, is it worth to live a godly life
Ang sagot po ni John is that yes, Jesus is returning and He will reward you. Ang ating pong Panginoong Hesus ay babalik at tunay nga po na meron pong nag-aantay na reward para sa iyo. Ito pong promise pong ito ay nangyari din po in Revelations 22 verse 7. 22 verse 7. At ang sabi po rito sa 22 verse 7, Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. So again, I am coming soon. Siya nagsasalita, I am coming soon. At blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. Ang sino man na patuloy na humawak sa pangako, sa sinasabi po ng banal na aklat lang ito, ang sinasabi po ay ang magkakaroon po ng biyaya. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. Ano ibig sabihin po noon, mga kapatid? What does it mean to keep the saying of the prophecy of this book? Basically, it means to guard. Ibig sabihin, to keep the words of the prophecy in this book. Ang ibig po sabihin, to guard, to watch over, to preserve intact. Kailangan po nating bantayan, tingnan, basahin po natin, i-preserve po natin ito. At ito po mga katagang nandito sa banal na aklat ng ito, we must not add to the word of God or take anything from it. Huwag po natin dadagdagan, huwag po nating babawasan. And this responsibility is especially great in the light of Christ's return, sa kanya pong pagbabalik. Now, to add, pag ito po'y dinagdagan po natin, to add God's word is to deny God as the standard of truth. Sa ating pong mga Kristiyano, mga kapatid, ang standard po ng katotohanan po sa atin ay walang iba kundi ang salita po ng Panginoon, which is the Word of God, which is the Holy Scripture. Yan lang po ang ating pong basihan at wala na pong iba. Likewise, pangatlo ito doon sa kanya pong pagbabalik. In Revelation 22:20, sabi po rito, the next one there, He who testifies to these things, yes, I am coming soon. Yes, I am coming soon. Again, in-emphasize ito 3 beses mga kapatid, I am coming soon. Siya ang nagsasalita. Kung kaya nga mga kapatid, clearly, yung kanyang promise ay kanya nga pong gagawin. He is coming soon and that is very quickly. Now, during His early life, Christ explicitly promised His disciples. Nung nabubuhay pa yung ating pong Panginoon, may promise sa kanyang disciples. At ang sabi niya, He would come back for them. Siya nga po ay magbuling magbabalik. Yan po ay ayon po doon sa John 14:3. Sa binabanggit niya nga po rito na I am going doon sa verse 2, o simulan po natin sa verse 1, Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were so, I would not have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back. Muli siya magbabalik. And take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. So again mga kapatid, may promise at siya nga po ay muling magbabalik. Ayon po sa John 14:3. Now this is exactly the same as in Revelation 22, verse 7, 12, and 20. At ang tinutukoy po rito ay, I am coming. I am coming, siya nga po nagsasalita. Now, it is not future indicative, which would involve a definitive one-time punctilious coming. At ang sabi po niya rito, He did not say, I shall come. Pero sinasabi po rito, but I am coming at any time in more ways than one. So hindi niya sabing, I shall come, kundi ang sinasabi rito, but I am coming. Ako ay darating. Kumbaga sa ating pong termino ng mga Katagalugan. Now, the Lord never revealed exactly when He would return. Kung walang sinasabi kung kailan siya magbabalik, there is no exact, no? There is no exact. At marami pong mga nagsasabi ng mga signs of the times kung kung kailan siya magbabalik, but nobody knows kung kailan siya magbabalik. Now, nevertheless, ang anghel pong dalawa ay nagsabi po na He shall come. Ang nagsabi po noon ang dalawang anghel. The 2 angels who saw the Lord ascend into heaven in His resurrection body used the verb in the future indicative.
ito nga po, He shall come. Ang nagsalita rito yung dalawang anghel. Yung dalawang anghel na nakakita na umakyat po yung ating Panginoon sa langit. Pero ang ating pong Panginoon Jesus, ang sabi siya, I am coming. At ang sabi po ng dalawang anghel, He shall come. Kung kaya nga po, sinabi po ng dalawang anghel doon po sa verse 10 ng Acts 1:11, now, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men, ito po yung mga anghel, dressed in white, stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand there looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. So, sinutukoy rin po rito na babalik muli, will come back in the same way you have seen Him go into heaven. At ito nga po ang tinatawag po rito na the idea indicated by that word, I am coming, of Revelations 22:7, 12, and 20, is that the Lord, after His ascension, will come in different ways and for different reasons. In different ways and for different reasons until His final coming. Now, this is indicated by that Greek word Eleusitai of Acts in 1:11, predicted by the two angels and finalized when He will come to reign with His saints forever on earth and in heaven. Now, according to Paul in 1 Thessalonians 4:13-17, Jesus will first come back to take the resurrected dead and transform living believers to be with Him. The last time around, mga kapatid, pinag-aralan natin ito at ang sabi pa nga natin doon sa ating pong pag-aaral dito sa 1 Thessalonians, yung mga naunang namatay na mga kapatiran po natin, ang siya nga pong unang aakyat. At sila nga po ay nandoon po sa balcony, sa first row sila. Sila nga po ang nandoon na unang iakyat po ng ating pong Panginoon. Kaya nga po ang sabi po doon sa verse 13, no? Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. In verse 14, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. And in verse 15, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. And in verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, in verse 17, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Ito nga po yung tinutukoy po doon sa 1 Thessalonians 4:13-17. At aunahin nga po yung mga nauna na sa ating mga kapatiran na mga nakatanggap sa Panginoon na pumanaw. Alright. So from here, mga kapatid, ay tinutukoy po rito, the next is that He will come to meet the nations assembled against Him in order to prepare the way for His millennial reign on earth. At ang tinutukoy po rito, yung word that other pronounce it as smite or smite. No? Ang tinutukoy po to chop or other saints to destroy. The nations assembled against Him. Yes, tinutukoy nga po rito na maraming bansa, maraming tao ay mag-ipon-ipon upang labanan ng ating pong Panginoon. Alright? So He will come to destroy them, to destroy these nations assembled against Him in order to prepare the way for His millennial reign for that 1,000 years. Pag tinukoy po nating millennial, that pertains to 1,000. Now, sinasabi po rito in verse 11, sinabi po rito, I saw a heaven standing open, and there before me was a white horse, and whose rider is called Faithful and True. At nakalagay po rito, with justice He judges and makes war. Ito nga po itutukoy that He will come to meet the nations assembled against Him in order to prepare the way for His millennial reign.
Now, the next one is that Jesus, in the next letter, Jesus will make his final appearance referred to in Revelation 22 when he returns for the last judgment in Matthew 25:31 to 46. At tingnan po natin ang sinasabi po sa Matthew. At ang sabi po sa Matthew in verse 31, I will not read all of them, but I will get some of the important points. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. In heavenly glory. At tinutukoy pa rito, all nations will be gathered before him and he will separate the people from one another. Hihiwalay nga po ang mga tao. As a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then, in verse 34, then the kings will say, those on his right, come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Now, in verse 35, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. And then, as we go to verse 40, sabi po sa verse 40, the king will reply, I will tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Kung ano man ang ginawa mo na sa aking mga kapatid na ito rin ay iyong ginawa sa akin. And in verse 41, tingnan po natin, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Those who are on the left, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. And in verse 45, he will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Yung mga na-omit po nating gawin para po sa mga least of our brothers, hindi mo ginawa para sa akin. And in verse 46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous will go to eternal life. Napakaganda po ng sinabi po ng ating pong Panginoon tungkol sa kanya pong pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik, magkakaroon po ng paghihiwalay, the sheep from the goats, at yung nasa kaliwa at nasa kanan ay maghihiwalay. At yung mga nasa kanan ay makakasama ng Panginoon at yung nasa kaliwa ay mapupunta sa eternal punishment. Now, second major point po natin mga kapatid, ang tanong, yung bang pagbabalik po ng ating Panginoon ay will it be quickly or suddenly? Gaano ba kabilis ang pagbabalik ng ating pong Panginoon? Kanina binasa po natin 3 times. No? 3 times po nating binasa yung word na suddenly, I will come. No? Sinasabi po doon sa ating pong binasa, no, yung 3 binasa natin kanina na kanya pong binanggit yung ating earlier na text kanina at maliwanag po ron, binanggit ng 3 beses. 3 beses pong binanggit. Behold, I am coming soon. Blessed he who keeps the word of the prophecy. And then, yung sumunod, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. So, nandun po yung kanya pong binabanggit, no? Yung 3 beses niyang binanggit. No? 3 beses niyang binanggit ito. At in Revelation 22:20, he who testifies to this thing says, yes, I am coming soon. So very clear mga kapatid na yung ating pong Panginoon ayon sa kanyang promise, He is coming. At meron ba nakakalam kung kailan siya darating? Do we know when He is coming? No, we do not know. At ang tinutukoy lang po dito sa ating pong pag-aaral ay sudden, quick, mabilis
no? At hindi nga po tayo makakapagpalit pa ng damit kung tutusin po natin in a literal way, sapagkat mabilis po ang kanya pong pagdating. Mabilis na mabilis. At ito nga po yung ating pong tanong, gaano ba kabilis? Will it be quickly or suddenly? So 3 times, binanggit po yung word pong yung quickly, suddenly, or swiftly. Ito na nga po yung pinaka-accurate translation. Yung kanyang muling pagbabalik ay sinasabi pong quickly, pero yung pinaka-appropriate po rito is suddenly or quickly. Yung kanya pong muling pagbabalik. Now, the Lord's return will not be immediate. Hindi ito gaano kabilis ayon po sa panahon po ng tao. Bakit po? Ang tinutukoy po doon sa panahon ng tao, if we go to 2 Peter chapter 3 verse 8, ang sabi po doon, but do not forget this one thing, dear friends, with the Lord day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is as slow in keeping His promise, as some understand His slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. But it will be sudden when it occurs. Talaga nga po naman sinasabing sudden, mabilis. Kaya nga po, para po sa tao, matagal. Kasi ang ating pong computation ng time is iba. Kaya ang sabi po rito, with the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day. Kung kumpara po sa atin, napakatagal ito, 1,000 years. And therefore, para po sa atin, matagal pa bago dumating ang ating pong Panginoon. Pero sa ating pong Panginoon, sudden, very quick, yung 1,000 years is just like a day. Kaya nga po, we are not supposed na tayo po mag-relax sa ating pong kapanahunan ngayon, but instead, let us persevere. Tayo po ay mag-persevere para po sa kaluguran ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:51 naman, ang sinasabi po rito, it will be sudden. Anong sabi po rito? Listen, I tell you a mystery. We will not at all sleep, but we will all be changed. In verse 52, ang sabi po rito, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and we will be changed. You can see that, mga kapatid, in a flash, in the twinkling of an eye, isang pagkurap lang ng mata natin, at the last trumpet will sound, the dead will be raised. Napakabilis po nito, mga kapatid. Kung kaya nga po, again, pinapakita lang po rito, mga kapatid, na tayo, habang nabubuhay pa, should continue to stand by the truth. Kaya nga po doon sa earlier statement natin kanina, ang standard po natin ng righteousness ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Now we'll come now to the third main point. Now, we receive certain rewards and retributions now. Tayo ay makakatanggap po ng rewards and retribution. At sinasabi po sa banal na kasulatan, the rewards accorded to believers are listed throughout the scripture. Napakadami po na binabanggit po kung anong reward na para po sa atin. At isa na nga po dyan ay yung reward po para kay Abraham. Alam po natin ang istorya ni Abraham, what happened to him. No? At siya nga po ay nagkaroon ng anak, na akala hindi na magkakanak. And then he became the father of so many nations. Then the next one ay, punta po tayo dun sa Psalms 19. At ang tinasabi po rito ay may reward. If we go by the first verse, in verse 9, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. In verse 10, sabi po sa verse 10, they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the comb. And in that last verse, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. In keeping them, in keeping with the Word of God, with the Scripture, there is a great reward that is waiting for all of us. Now, likewise, in Proverbs 11:18, tinutukoy po rito, the wicked man earns deceptive wages,
But he who sows righteousness reaps a sure reward. Kung ikaw ay nananatili sa katuwiran, katotohanan ayon sa banal na kasulatan, maaani ka ng reward na nanggagaling po sa ating pong Panginoon. And if we see again in 1 Corinthians 9:17 to 18, ganun din po ang tinutukoy po rito, I have a reward. I have a reward. No? And in verse Matthew 6 and 6:8, ang tinutukoy po rito, in terms of praying, sinasabi po rito, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. He will be the one to reward you. And of course, the continuation here is that when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. And in verse 8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask them. Alam ng Panginoon kung anong laman ng puso po natin, and therefore siya nga po ang magbibigay sa atin ng kanyang reward that is due to us. Now, para po naman sa mga unbeliever, ano naman ang para sa mga hindi naniniwala sa ating pong Panginoong Hesus and who refuse to accept Jesus Christ as their Lord and as their Savior? Now, there is inherent retribution. Ibig po sabihin retribution, meron pong kaparusahan po ito. Now, look at this. Living estranged from God is the greatest punishment man can inflict upon himself in both the present and the future. The greatest punishment man can inflict upon himself in both the present and the future. Huwag po tayong humiwalay sa Panginoon. No? Kung hihiwalay ka sa Panginoon, ito na yung malaking penalty para sa iyo sa ngayon at in the near future. Kung kaya nga po, let's continue to hang on to the promises and truthfulness of God. Doon lang tayo kahawak sa Kanya. Sapagkat ang sabi po sa 2 Thessalonians again in 3:10, He will pay back trouble to those who trouble you. That is in verse 6. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you. And in verse 8, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. So ito po yung mangyayari po sa kanila, yung mga unbelievers. Ito po mangyayari sa kanila. When the time comes, ito po ang pwede pong mangyari po sa kanila. And definitely, this will happen to them. Now, the last point that we would like to discuss for this morning is that pagbalik po ng ating pong Panginoong Hesus, dadalhin niya sa Kanya, dala niya ang final reward and retribution. Dala niya, when He comes back, pagbalik niya muli, ang kaya nga sabi niya, I am coming soon, pagbalik niya, dala niya ang reward. Siya ang may dala na reward para po sa atin. At ang Greek word po na reward, sinasabi po rito is that, ang sabi po rito is, ang Greek word is mistos, which actually means a wage for work done. So kung meron kang matapos gawin, meron ka ulang itong reward. Ang sabi po rito, the Lord will reward us for everything we have done for Him in this life. The Lord will reward us for everything. Ang Panginoon nga po may reward po para po sa atin. We have done for Him in this. Kung ano ang ginawa po natin sa ating pong Panginoon, sa tagal ng buhay natin sa mundong ito, mayroon pong kakulang reward ang Panginoon para po sa atin. For everything. Kung ano man ang ginawa mo, at yan ay ginawa mo para sa kaluguran ng Diyos, then there is that reward waiting for you. Ang Panginoon ay hindi po nagre-renege ng kanyang promise. Kung anong sinasabi niya, ito po yung kanyang ginagawa. Kung kaya nga po, ang sabi po doon sa Revelations 12:13, ang sabi po rito, Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Ibibigay niya ang naukol para sa iyo. So, ano po bang
ang gagawin po natin dito? Of course, kailangan po rito mga kapatid na we have that responsibility of serving the Lord. Tayo nga po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. He did the first move. Siya nga po ay binigyan niya sa atin yung kanyang bugtong na anak, and therefore tayo nga po ay tatanggap. Ang sinumang tumanggap sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po rito, my reward is with me. Dala ng Panginoon ang reward para po sa atin. Implies that God is mindful of our suffering. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung ano ating pinagdadaanan ngayon. And our service, and nothing will ever be done in vain if it is done for Him. Gawin natin ito para po sa kaluguran ng Diyos. At the judgment seat of Christ, believers will be judged according to their works, and rewards will be given to those who had been faithful. Tandaan po natin, ang ating pong Panginoon will be at the judgment seat. Siya nga pong huhusga po sa atin. We will be there. Matapos po tayong pumanaw sa mundong ibabaw na ito, haharap tayo sa Kanya. At pagharap natin sa Kanya, you either go to the left or you either go to the right. Doon po sa maluwag na daan at doon po sa makipot na daan. At ang sabi nga po rito in Matthew 20, kagaya din po ito doon sa landowner. No, ang ating pong Panginoong Hesus will decide kung ano nga po ang para po sa atin. No? He agreed to pay them, babayaran tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng reward ayon sa kanyang kagustuhan. Now, the terrible retribution for unbelievers. Terrible, ibig sabihin terribly. Napakabigat po nito pag tinabi ng terrible retribution. On the other hand, will be denial of entry into the heavenly city and an eternity spent outside of God's love in total depravity. Napakasakit ito mga kapatid sa mga tao pong nag-reject sa ating pong Panginoong Hesus. No? The unbelievers who did not believe in Jesus Christ as their Lord and as their Savior will be denied of entry into the heavenly city. Hindi po sila tatanggapin doon. At in eternity, ibig sabihin, walang katapusan outside of God's love. Kung kaya nga po, makikita po natin yung mga kapatid na the moment we die, tapos na po ang boxing. Then, when we die, the sentence is there already. Wala na pong kasunod yan. Wala ka na pong chance. Kaya po ng ating pong natutunan sa mga katuruan sa atin, na kahit yung mga namatay ay ipinapanalangin pa para yung kaluluwa pupunta sa langit. Mga kapatid, we are doing that grave error. Sapagkat magkakaroon lang po tayo ng panahon magbago while we are still alive on this earth. But the moment we close our eyes permanently, pag tayo po ipatay na, wala na pong panahon para magbago. Ang kasunod doon ay paghuhusga na po ng Panginoon sa atin. So again, while we are still alive, it is now high time for us to change. Tayo nga po ay magbago na sapagkat merong paong panahon. Sapagkat huwag mong sabihin na saka na lang. Yung ugala po natin na manyana habit, bukas na lang, kung mangyari na ngayon ang pagbabalik ng Panginoon, we do not know when, then we are ready for that. At dito po tinutukoy din po in Matthew 25:41 to 46. No? At sa dalawang verse po ang ating pong kinuha, tinutukoy po dito in Matthew 25:41. Sabi po rito, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ito nga po yung mga nasa kaliwa niya. Yung nasa kanan niya. Sinasabi po in verse 46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Yes, para po sa mga righteous na sumusunod sa ating pong Panginoon, then that will be good for them sapagkat sila nga po ay pupunta po sa kaharian ng ating pong Panginoon. Now, let's now come to our life application. So, alam po natin, may promise ang Panginoon, no? At gaano kabilis ang kanyang pagdating. Sabi natin, very sudden. At pangatlo, alam po natin na mayroong pong reward na nag-aantay doon sa mga tao na sumusunod at saka hindi sumusunod. At ang pangapat, ang reward ay dadalhin po ng ating pong Panginoon when He comes back. Now, ang next po natin titingnan dito ay ang pamumuhay.
How are we going to see this sa ating pong buhay, mga kapatid? Now, ganito po. In our life application, though Satan's power may temporarily increase, no? Habang tumatagal po ang panahon dito sa mundong ito, mapapansin po natin na ang kapangyarihan po ni Satan ay lumalakas. No? Huwag po tayong malungkot at huwag po tayong ma-lead astray nila. Huwag po tayong makuha nila. Sapagkat remember, God is all-powerful and He is in control. Kahit ano pong mangyari po sa panahon ngayon, He is in control. Kaya kahit sabihin natin napakalakas ng kalaban, ang tukso left and right, sufferings, persecution left and right, don't worry because God is all-powerful and He is in control. Now, para po sa atin, He will bring His true family safely in the eternal life. Sa lahat po ng mga natanggap sa ating pong Panginoon, sigurado, sinasabi niya rito, He will bring His true family safely into eternal life. So, nandun po yung pangako ng Panginoon, eternal life. Because He cares for us, we can trust Him with our very, very life. Now, next one. Ang assurance ng pagbabalik ng Panginoon gives suffering Christians the strength to endure. Yes, alam po natin mga kapatid, we have that hope that He is coming back. Kaya nga kung ano man ang pinagdadaan natin ngayon at our time today, persecution, hirap, may sakit ka, problema mo, left and right, no? At marami pang tumutulig sa atin bilang Kristiyano. Dahil ang sabi po rito, ito nagbibigay sa atin ng pag-asa, that strength that God is coming back. Now, we can look forward to His return as King and Judge. We are looking forward to that. Kaya nga po, pag mamatay ito pong katawan natin sa lupang ito, we have still a glorified body kasama natin ng Panginoon. Ito pong ating katawang lupa ay talaga po namang babalik sa lupa. Kaya nga po, pag nagkaroon po tayo ng glorified body kasama natin ng ating Panginoon, there is no more sakit, no? Hindi na tayo magkakasakit, wala nang lungkot, no? At wala nang ospital, wala nang sementeryo, and all of that, sapagkat we are now safely in the hands of our Lord and Savior, Jesus Christ. And number 4 there, mga kapatid, since no one knows the time when He will appear, wala pong nakakalam when He will appear, we must be ready at all times by keeping our faith strong. By keeping our faith strong. Now, victory is sure for those who resist temptation. Sigurado po tayo mga kapatid na ang ating pong tagumpay ay pag tayo po ay nag-resist ng temptation and make loyalty to Christ their top priority. Ang ating pong top priority, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Now, evil and injustice will not prevail forever. Huwag kayong mag-alala mga kapatid sa ating pinagdadaanan ngayon. Now, we have this COVID and all of those hardships that we are undergoing, ang hirap ng buhay. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Sinasabi rito, evil and injustice will not prevail. God's final judgment will put an end to this. Pagdating po ng ating pong Panginoon. And we need to be certain of our commitment. Kailangan lang po yung commitment po natin sa ating pong Panginoong Hesus. If we want to escape this great and final judgment. Kung nais po natin maka-escape sa great and final judgment, then ang kailangan lang po natin yung ating pong total commitment sa ating pong Panginoong Hesus. And that last word there, mga kapatid, look at that. No one who rejects Christ will escape God's punishment. No one. No one who rejects Christ will escape God's punishment. That is very sure. With that, mga kapatid, ay natalakay po natin ng isang napakahalagang bagay, ang assurance na yung ating pong Panginoong Hesus ay muling magbabalik. I will come. I will surely come. At hanggang dito po na lang, mga kapatid, and we'll see you again in our next scheduled Sunday service. By next Sunday again in this type of platform. To God be all the glory, all the honor, and all the glory ay para po lamang sa ating pong Panginoon. And as we close, tayo nga po ay muling manalangin. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay sama-samang dumudulog sa inyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat, Panginoon, sa isa pong maikling panahon
na inyo pong pinagkaloob sa amin upang mapag-aralan muli ang inyong mga salita, Panginoon. Tunay nga mo, Panginoon, na sa panahon ngayon ay kaliwat kanan, Panginoon, ang persecution, kaliwat kanan ang tukso, ang temptation, Panginoon, ang trials na nangyayari ngayon sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan kami ng pag-asa, ang pag-asa, Panginoon, na muli po kayong magbabalik upang ibigay ang reward that is due to all of us. Panginoon, marami pong salamat. At muli, sa aming pong pagsamantalang paghiwalay, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ito pong aming pong napag-aralan sa magang ito ay amin pong may pamumuhay at may pamamahagi po namin, Panginoon, magsimula po sa aming pamilya, sa aming pong mga relatives, Panginoon, at sa aming pong mga kapitbahay, Panginoon, and to all the others na kung magkaroon kami ng chance ang makapag-minister po para po sa kanila, Panginoon. Panginoon, amin din pong dalangin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng may karamdaman sa COVID, at iba pang karamdaman, Panginoon, dalayan po namin, Panginoon, na ma-restore yung kanila pong kalakasan at sa kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon, dalayan namin ang comfort para sa kanila na magpatuloy yung kanilang pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. At sa mga government officials po namin, Panginoon, dalayan po namin, Panginoon, ang kalaman na gagaling sa inyo upang maiakda nila, Panginoon, ang mga actions, Panginoon, necessary, Panginoon, upang masugpo, Panginoon, ang COVID-19 na ito, Panginoon, by your grace and mercy, by the knowledge that is coming from you alone, Panginoon. Panginoon, muli, maraming salamat at amin din pong dinudulog sa inyo ang mga frontliners, ang lahat po ng mga involved dito, Panginoon. Pati na po yung mga nasa tahanan, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pag-iingat, ang inyo pong covering sa kanila, Panginoon, na ang mga virus na ito, Panginoon, na hindi magtagumpay na maka-infect sa amin, mga kababayan, at sa amin po, Panginoon. Muli, maraming pong salamat at ibinabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mapurit paggalang in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, isang magandang umaga po muli sa bawat isa po sa ating mga kapatid, and what a great reminder po para po sa bawat isa po sa atin, knowing na it's been already revealed na ang pagbabalik ho ng Panginoon ay tunay nga po malapit na. At muli sa kanya po mga salita na ating pong mga napakinggan ay nagpapaalala po na sa kanyang pagbabalik ay babalik po siya hindi na ho bilang tagapagligtas, kundi siya ay babalik na bilang pong judge. At tunay nga po, sinabi niya, sinabi po sa ating po mga napakinggan, sa kanya po mga salita, na sa kanyang pagbabalik ay dala-dala po niya ang reward. Kaya kung ano po ang ating ginawa habang tayo nabubuhay pa, ay tunay nga po ito ho ang siyang basihan ho ng Diyos para po sa kanyang pong ipagkakaloob po na reward para po sa atin. At muli nga po, sa pagkakataon nito, ay bagamat po nasa estado ho tayo ng pandemya, ay tunay nga po ang kanya po mga salita ay hindi po nagbabago. Tayo po ay bagamat yung iba ho ay affected, but some of us ay nariyan po na nagpapatuloy po sa paghanap buhay. Nagpapatuloy po sa mga negosyo. At lagi ko po nababanggit na hindi po dito basihan kung gaano kalaki o kaliit. Ang basihan ho dito ay yung ating pong attitude, yung ating pong puso, yung ating pong karakter, na kung ano man po ang ating pong tinanggap, kung ano po ang nararapat po sa Panginoon ay ating pong ibalik, ating ipagkaloob. At alam mo natin kung saan po ito dapat po gamitin ay para po sa ikakaluwalhati at ikakalaganap po na kanyang mga salita. Kaya po sa pagkakataon nito, ito nga po nating pinapasalamatan ang ating pong mga kapatid na matapat sa kanila po pagbibigay at hindi po sila nagsasawa na sila ho'y magbigay sa kabila po ng pong suliranin na ito sa pandemyang ito. At some of them ay talagang nag-inform po sila na sila po ay daanan, puntahan, dahil nga po mahirap nga ho ang sasakyan sa ngayon at sila po ay nanatili po sa mga tahanan po nila. Kaya po, since ang ating pong church ay meron naman po tayong service, ay kasama ho ng ating po mga deacons, mga leaders, ay sila ho ay ating pong pinupuntahan. So, yan po ay doon po sa mga nagre-request. And some of them ay ibinibigay ho nila kanila pong tithes and offering. Pumupunta ho sila personally dito po sa church, or kapag po dun sa kakilala din ho nila na kapatiran, leaders of the church, ay inaabot din po nila yung kanila po mga tithes and offering. And some of them as well ay directly po yung pong pag-transfer na kanilang pong tithes and offering sa ating pong church bank account sa BPI, and also some of them ay talaga pong from abroad
ay nagpapadala ho ng kanilang pong mga tithes and offering. At yan naman po ay kinukuha ho ng ating mga kapatiran sa mga remittances po na tuninga po na iba't iba pong mga remittances meron po tayo dito sa ating bansa. Kaya muli, nagpapasalamat po tayo. On behalf of Kabuya Bible Christian Church, patuloy po ang pasasalamat po natin unang-una ho sa Panginoon sa inyong katapatan at ang Diyos po na nakakita po sa bawat isa po sa inyo, ang siya patuloy po magpala po sa inyo. Sa muli, sa pagkakataon nito, sandali po tayong lumapit sa panalangin. O Diyos na dakila, kami po na iyo po mga anak ay iyo po nakakita sa kabila at anuman pong mga suliranin. At tunay nga po na ang iyo pong Panginoong mga salita, pangako mo na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Hindi mo iiwan ang iyong mga anak na tunay nga po sa iyo po ay nagtatapat. At kung paano Panginoon na anuman ang mga pinagkukunan ng iyong mga anak. It might be itong po sa paghahanap buhay sa kumpanya na maaaring naapektuhan din po ang mga kumpanya, maaaring po nabawasan po ang araw ng kanilang pong pagpasok at nabawasan din po ang kanilang pong swelduhin. Ngunit gano'n pa man, sila po ay nanatiling matapat sa kanilang Panginoong pagbibigay na kanilang mga kaloob, mga ikapo na tunay nga po sapagkat alam nila ng kung ano po ang nararapat po sa iyo. Even Lord, mga kapatid po namin na meron po mga may negosyo, sila man o Diyos ay naapektuhan ang kanilang pong business and they only earn a very little, Panginoon. Ngunit ganun pa man po, ay kanila, Panginoon, itinatabi kung yung pong nararapat na para po sa iyo. Sapagkat alam nila na ang bawat pagtatapat ay tunay nga, Panginoon, susuklian niyo rin po, Panginoon, ang katapatan mo ng pagpapala mo. Maging, Panginoon, sa aming mga kapatid na tunay nga po, Diyos, sila po ay hindi po nagsasawa na sila, Panginoon, ay directly na ang kanilang po mga tithes and offering ay kanilang, Panginoon, pinapadaan na sa bangko at maging, Panginoon, sa aming mga kapatid na pumupunta po sa lugar nito at even sa mga kapatid namin na nagpapaabot doon sa mga kapwa po namin leaders para lamang po ang kanilang mga tithes and offering ay makarating po sa iglesia po ng CBCC, maging po sa mga nasa abroad na patuloy po, Panginoon, ang kanilang pong katapatan na pinapadala nila, kanilang po mga tithes and offering ay tunay nga po, kayo po, Diyos, ang kanilang mapatuloy po magpala po sa kanila. Despite or in spite, Lord, of our situation, they remain faithful. We remain faithful because we know, Lord, kung ano po ang iyong pong sinabi na anuman po ang aming pong gagawin habang kami nabubuhay pa sa mundong ito, ay tunay nga po, ito po, O Diyos, ang siyang iyong pong basihan para po sa iyong pong reward na ipagkakaloob po sa amin. Tunay nga po, manatili kami sa aming Panginoon. Patuloy pong pagtitiwala po sa iyo, pananampalataya po sa iyo, na maging tapat kami sa iyo sa lahat ng bagay. Ikaw, O Diyos, ang patuloy po magpala sa sa amin. And with everything, Lord, na aming mga pinagkukunan, with everything, Lord, na tunay nga, Panginoon, sa lahat ng ito'y aming tinataas po sa iyo. O Diyos na dakila, kilala niyo po ang bawat isa sa aming mga kapatid. Kayo po ang patuloy po magpala po sa kanila. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating pong panambahan sa araw pong ito. At tayo po dadako sa ating pong doxology and benediction. Tayo po ay umawit. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And now, to Him is able to keep you from falling, and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. 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 Amen.
tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise it, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise it, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 God bless po.